Alam mo, sa akin mo na ipagkatiwala. Yung perang ibibigay mo sa nasalanta ng bagyong Christine. At makakaasa ka na talaga mapupunta iyan sa mga nasalanta ng bagyo. At hindi ko ipanlalalaki iyan. Hi everyone! Sorry po, hindi ako nakapag-update sa inyo nung dumating din ang bagyong Christine. Yes, opo. Ang Batangas po ngayon ay placed under the state of calamity, especially ho ang ating bayan ng Lemery. Grabe ho, kaya naman na sobrang lakas po ng bagyo ito. Parang sa buong buhay ko, parang isa po ito sa mga pinakamalakas na bagyong dumating dito sa ating bansa at saka sa amin din sa Batangas. Ilang araw ho kaming hindi nakatulog dahil parang ang bubong namin isasalim pa rin. At hanggang ngayon ho, October 27 wala pa rin kaming kuryente at wala pa rin ng signal at tubig kaya wala pa rin po kaming ligo. Kaya nagulat na lamang ho ako nang mabalitaan ko na ang Lemery pala ay lubog na sa baha. Kinaumagahan ho, nagulat na lang kami na may mga nakita kaming sinkhole sa aming kusina at labahan. Tingnan nyo naman. Baka naman ho arayin nung pumutok pa ang bulkan. Ngayon lang namin nakita dahil nga sa sobrang lakas ng baha din sa amin. At hindi lamang ho iyan, marami pa rin ho kaming nakitang sinkhole din sa labas ng aming bahay. Pati loob ho ng aking kwarto ay pinasok na rin ng tubig, hindi ko alam saan ang galing iyon. Marami rin hong punong natumba din sa likod ng aming bahay. Salamat na lamang ho at hindi nag-landslide. Talagang malaking bagay ho ang nagtatanim dahil arihim ho minsan ay tinatamnan ko ng mga puno. Kung inyo ho mapapansin, ang aming mga pader ay naggita, gayon din ho ang mga sahig. Pati mga talis namin ay umalsa. Tingnan nyo naman. Hindi ko na ho na video yung ibang mga sinkhole din sa amin. Gawa ho ng lobat na lobat ho ako. Ang dami rin hong punong nagtumbahan din sa harap ng aming bahay. Diyos ko po, Rude. Bukod nga ho sa nagsalimpara ng aming mga yero. Kainaman na ang nangyari din sa karwasan at resto ng aking kapatid. Talaga naman ang yero ay sinalimpad na. Kainamang linisin are, pati naman ang kusina ay nabagsakan ng puno. Diyos ko po. Tuong napakalaking linisin na napakalaking kaukaway. Pero nang makita ko ang nangyari sa aming mga kababayan din ay naku po, ipasalamat na lang kami at ari lamang ang aming sinapit. Nang maganda na ho ang panahon, agad ho ako naghanap ng mga damit na pwede kong ipamigay sa mga nangangailangan ho. Gawa nga ho ng maraming bahay ho din ang na-wash out. Ni damit, kumot, wala ho sila. Kaya maraming salamat ho sa Anghel sa Lupa dahil pinagkatiwalaan po tayo na sa atin ibigay ang kanyang tulong para maibigay po sa mga tunay na nangangailangan. Ay siya maigi naman para ang pambigay ko ay hindi ko na magalaw at wala din naman akong kapera-pera. Char! Naglibot muna ho ako sa mga school na may mga evacuees at nagdala ho ako ng tubig at diaper ng mga bata dahil alam ko po isa po iyon sa mga kailangan nila ngayon. Hindi lang ho sa may mga school, may mga evacuees, kundi pati na rin sa mga barangay hall at pati na rin ho sa mga simbahan. Grabe, parang bumalik ho sa amin yung vibes nung pumutok ang bulkan na kami ay nag-evacuate din. Parang ganito po yung feelings. Ang mga nag-evacuate po din sa simbahan, ang mga bahay po nila ay malapit sa dagat. Binaha po, tapos ang iba naman po ay totally na wash out na, nadala-dala na ng baha. Kaya wala na po silang mauuwi ang bahay. At wala na rin hong matutuluyan. Ang dami hong nagtumbahang poste ng kuryente, kaya talagang haabutin pa kami ng ilang araw bago bumalik ang kuryente. Sarado daw po ang daan papunta ng Lemery. Gayon din po sa Kalaka ay mahirap ang paglabas. Kaya din nilalamang mo ako sa kanto bumili ng mga ipakakain ko sa mga evacuees. At ang naisipan ko pong ipaluto ay hot silog dahil mas mabilis pong maluto po iyon. Naglibot din ho ako sa ibang school at nabalitaan ko na may mga evacuees din daw din At nakita ko nga na nag-aagahan sila ng noodles. At habang pinapaluto ko nga po ang hot silog, ay naglibot muna ako para alamin ang mga kailangan nila at nag-request sila na kailangan nila ng tsinelas, mga hygiene kit, kumot, at bukod nga ako sa mga diaper ay may mga nagre-request din ng gatas ng mga baby nila. Maraming salamat nga pala sa aking mga pinsan na tumulong sa akin para mag-drive, sa aking kapatid at sa mga staff ng Porten na dapat maglilinis ng resto pero nagluto na lang sila para sa mga evacuees.
Buti na lamang at maraming tindang tsinelas ang mga are, kaya binili ko na lahat ng mga tsinelas na pangbata, pangdalaging din. Paghati-hatiin ko na lamang are sa 5 evacuation center. Sobrang mabait talaga ng mga Batanggenyo, talaga namang nagtutulungan. Kaya sa dami ng mga gusto magpakain sa evacuees ay mga pang-hygiene na lamang ang pinili kong ibigay, tulad ng mga shampoo, Colgate, sabon, para maiba dapat naman. Dapat po talaga ang mga tsinelas na rin para sa 5 evacuation center. Pero din pala ang simbahan ay mukhang mauubos na nila dahil ang sabi ko yung mga walang tsinelas laang. Pero lahat ng mga bata ay nagpilahan na. Siyempre, ayaw natin iparamdam sa mga bata ang rejection. Wow, rejection! Eh, binigyan na din natin sila kahit sila ay may mga tsinelas na. Nako, Miss Corina Sanchez, paano ganyan? Eh, inagawan na kita ng corona. Ako na ang papalit sa iyo. Ako na ang the next na magbibigay ng mga tsinelas sa mga bata. Ayan, tingnan nyo naman ang mga bata, masayang-masaya sila sa mga bago nilang tsinelas. Ako naman ay masaya din dahil sold out ang tsinelas ko. Anong ibibigay ko sa iba? Habang hinihintay ko ang pagkain ay pinagripa ko muna ang mga sakristan at mga kasama ko sa simbahan. At nang maluto at nadala na ang pagkain ay isa-isa na ho namin itong ipinamigay. Saktong-sakto naman ho dahil hindi pa sila nanananghalian. Kaya maraming salamat po talaga sa nag-sponsor ng mga pagkain nila. Supposed to be po ang pagkain hari ay good for 3 evacuees, pero sold out again dahil may mga pumila nga po na inihingi nila yung iba nilang kasama, gawa daw ng naliligo, pinisita ang bahay, natutulog, nagpapahinga dahil walang tulog. Eh, ibinigay ko na din po. At masaya din naman kami dahil nasarapan sila sa luto. Hotdog lamang iyan na may itlog, pero iba talaga kapag niluto mo ng may pagmamahal. Wow, may ganon! Dahil hindi pa raw sila nanananghalian, kaya saktong-sakto yung pagkaing dala ko. Tapos may dala rin ako mga hygiene kit dahil sila po talaga ang nag-request ng mga toothbrush, sabon, shampoo dahil hindi pa raw sila nakakaligo. Sayang nga po at hindi ko sila maibili ng kumot, gawa ng hirap pa raw pong lumabas ng Lemery at saka Kalaka dahil sa sobrang traffic po. Gawa nga po ng nagbara na po ang mga bahap tapos maputik. Pero alam nyo ga po, yung mga naka-evacuate din sila po yung may mga bahay na winash out na daw po. At dahil parang gutom na gutom sila, pati yung isang box na ibibigay ko sa kabilang evacuation center ay naibigay ko na din. Dahil bukod doon sa building na yon, sa kabilang site, sa ibang room ay may mga naka-evacuate din. Maiba ho kasi na nag-evacuate sa mga dulo ng room, kaya pag may mga nagbibigay ng relief, hindi nila nakikita. Enjoy your meal, mga baby! May isa din daw pong school na hindi pa po nasusuplayan ng mga relief at sobrang dami daw po ng mga evacuees doon. Kaya nagpunta agad kami. Ganon din po, mga tubig, mga hygiene kit, mga diaper, gatas, tsinelas.
Grabe po ang demand nila sa tsinelas. Gawa nga daw po nung lumikas sila ay mga yapak sila mula dagat hanggang dito sa school na are. At hindi lang ho mga bata ang nahingi ng tsinelas, pati mga matatanda. Ay kitang-kita ko naman ho sa dyan ng mga yapak. Diyos ko po, kaawa-awa naman. Ang matanda po! Matanda! Masarap po matanda! Nasa matanda! Kasi Diyos ko po, Rude, parang plus 10 ako na rin sa langit. Char! Basta baga lagi natin tatandaan na mas maigi na ho na ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan o nakakaranas sa mga garning sitwasyon, kalamidad. Sobrang hanga po ako sa tapang na ipinapakita ninyo dahil baka kung sa amin na rin nangyari, sa akin, Diyos ko po, baka ako'y naglupasay na. Din ho sa school ng barangay namin ay may mga naka-evacuate din. Dahil parang kulang nga ho kanina ang bigay kong tubig, diaper, gatas, ay binalikan ko sila para mabigyan ko yung mga hindi ko nabigyan kanina. Ang labaga, hindi ko na iniisip kung may mga nakakadoble. Ang iniisip ko na lamang ay marami silang stocks o relief para pag-uwi nila sa kanilang mga bahay sa mga susunod na araw ay di may mga naka-ready na sila. Sa nangyaring ito sa atin sa hagupit ng Bagyong Christine, sana ay may mapulot tayong aral. Sana magkaroon ng reflection sa mga buhay natin. Bakit nangyayari ito? Bagong umaga, bagong pag-asa. Dahil may kaunti na lang ang perang natitira sa akin, ay ibinili ko na lang ulit ng mga pang-hygiene dahil marami pa rin po ang hindi ko nabibigyan. Gusto ko sana sa bayan mamigay dahil mas marami rin po doon ang mga evacuees, pero ang dami po nagsasabi sa akin na mauubos lamang ang oras ko sa traffic at saka marami na rin daw po nagbibigay doon, kaya mas piliin ko na lang daw po na mamigay sa mga evacuation center na nasa bukid. Kaya pasensya na po sa mga kababayan ko na hindi ko po mga naabutan. At request po sa akin ng isang evacuation center, ang mga bata daw po doon ay walang katsine-tsinelas. Kaya bumili po ulit ako. Aba, at nakakatawa naman dahil binigyan niya ako ng mga towel at toothbrush. Ibigay ko din daw po sa mga nangangailangan. Kaya kahit nasa sasakyan ako, ay di sige ng pagre-repack para ibigay po sa mga kababayan natin na nasalanta. Aba, talaga namang mabenta ang face towel at gusto nila, ha? At nandito na nga po tayo sa lugar kung saan ang mga bata ay, Diyos ko po, talaga namang mga nakayapak at walang mga tsinelas. Yun nga lang talaga, kahit sabihin natin na ang mga bata lamang ang pipila, ay talaga namang may mga ina-ina na pumipila din para sa kanilang mga anak. Gawa daw ng tulog at naliligo. At hindi makapila, nahihiya ang kanilang mga anak. yan, ayos na, lakad na. Ang daming walang sinela. Ay, ako din ako. Go! Paano ko makakatinela? Babae mo. Hindi ka siya. Ba't nakasaling? Naku po, tuong maririare. Yung isang batang lalaki inuubusan ng tsinelas sa panlalaki. Pambabae na lamang, ha? Sabi ko, kahit pambabae na lamang, saktong-sakto naman sa kanya. Hindi siya na mag-a-adjust. Magpapakababae na lang siya. Char!
At bago nga ho ako umuwi ay napadaan ako sa bahay ng aking kumpare at talagang nakita ko yung sitwasyon nila. Talaga naman pinasok ng putik ang kanilang bahay. Magaling nga naman kung mababa ay napakataas na putik naman. Naku po, isa lamang aresa, napakaraming barangay na pinasok ng putik ang kanilang mga bahay. Sa tunay ho, mas malala pa ho aring bagyong Christine na are kaysa sa pagputok ng bulkan. Mas mahirap pong linisin are, Diyos ko po Rude. Kapag nangyaring are sa buhay natin, kahit mga ninuno natin ay hindi iniisip na mangyayari ang mga garning bagay. Aba, paanong gagawin? Di ang bumangon na laang. Wala naman tayong hindi kinakaya Di tayo mga Batanggenyo, tayo mayayabang.